Foreign Minister ng Iran humingi na ng tulog sa Russia. At US President Trump napamura na lang sa Israel at Iran. Nagtuturuan kung sino ang lumabag sa ceasefire. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Dumating sa Moscow ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi upang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ano ang napag-usapan ng Iran at Russia? Sasali na ba ang Russia sa digmaang ito? At sino talaga ang lumabag sa ceasefire? Yan ang ating aalamin. Hunyo 23, 2025, nang dumating ang Iranian Foreign Minister sa Moscow, Russia. Ang pagbisita na ito ay kasunod ng isinagawang airstrikes ng Israel sa mga pasilidad ng missile ng Iran na siyang naging mitya ng pagkasira ng negosasyong isinusulong ng US at ng Iran ukol sa nuklear na programa. Bit-bit di umano ni Araghchi ang isang liham mula kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei para kay Putin na nagpapakita ng lalim at bigat ng layunin ng kanilang dialogo. Ang naturang pagbisita ay isinagawa sa konteksto ng bagong pinagtibay na Comprehensive Strategic Partnership ng Iran at Russia, isang 20-taong kasunduan na nakatuon sa pinalawak na kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, depensa, agham, teknolohiya at programang nuklear. Ayon kay Araghchi, ang kasunduang ito ay hindi lamang simbolikong ugnayan kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagbuo ng matibay at organisadong alyansa. Sa harap ng patuloy na pressure mula sa mga bansang kanluranin, nakikita ang hakbang na ito bilang isang estratehikong pagsandig ng Iran sa silangan, particular sa Russia. Bukod sa bilateral na layunin, ginamit ni Araghchi ang pagkakataon upang ilahad kay Putin ang estado ng dituwirang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na kasalukuyang ginaganap sa Muscat at Rome sa tulong ng Oman bilang tagapamagitan. Tinalakay rin niya ang papel ng Russia bilang miyembro ng United Nations Security Council sa paghubog ng mga posibleng resolusyon hinggil sa mga isyong nuklear at parusa. Inihayag din ng Iran ang pagkabahala nito sa umano'y magkasalungat na mensaheng ipinapadala ng Estados Unidos na anilay nakasisira sa tiwala ng dalawang bansa. Pinalawak pa ng dalawang panig ang kanilang diskusyon upang talakayin ang mga krisis sa rehiyon gaya ng mga sigalot sa Gaza, Ukraine at Palestine. Kabilang din sa mga pinagtuunan ng pansin ang mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga riles na magsisilbing connection sa loob ng Eurasian Economic Union, gayon din ang libreng kalakalan. Sa mga usaping ito, binigyang diin ng parehong panig ang kahalagahan ng multilateral na ugnayan at ang aktibong papel ng Moscow sa mga darating na kasunduan ukol sa nuklear. Israel or Iran, sino ang lumabag sa ceasefire? Muling nanganganib na mabigo ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel matapos ang panibagong palitan ng akusasyon kung sino ang lumabag sa kasunduan. Ayon sa Israel, muling nagpaputok ng missiles ang Iran na tumama sa ilang establishmento at ikinasawi ng 3 katao. Ngunit itinanggi ito ng Iran at iginiit na ang naturang mga missile ay pinakawalan bago pa maging epektibo ang ceasefire. Nagkaroon din ng putukan sa Tehran, kabisera ng Iran, na lalong nagpalala sa tensyon. Muling nanawagan si US President Donald Trump na igalang ng dalawang panig ang kasunduan at huwag na itong labagin. Nagpahayag naman ng matinding pagkadismaya si US President Donald Trump kasunod ng umano'y paglabag sa kasunduang tigil putukan ng dalawang bansang sangkot sa hidwaan ang Israel at Iran. Sa isang pahayag sa Truth Social, tuwirang inakusahan ni Trump ang parehong panig ng paglabag sa ceasefire na ilang oras pa lamang noon ang nakalilipas mula nang ito'y ipatupad. Kaniyang binigyang diin na ang naturang mga aksyon ay isang banta sa pandaigdigang kapayapaan at nagpapalala lamang sa umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Bago pa man ang ceasefire, target ng Iran ang isang airbase ng Amerika sa Qatar bilang ganti sa pambobomba ng US sa 3 nuclear sites sa Iran. Bagamat naharang ang mga missiles at walang nasugatan, napilitan ang Qatar na pansamantalang isara ang airspace nito na nagdulot ng pagkaantala sa mga biyahe. Samantala, ayon sa ulat mula sa Iran, inaprubahan na ng Iranian Parliament ang panukalang isara ang Strait of Hormuz, isang estratehikong daanan kung saan dumaraan ang halos 20%
ng pandaigdigang supply ng langis at gas. Kung maisa sa katuparan ito, posibleng magkaroon ng malawakang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensyang may kinalaman sa overseas Filipino workers na tiyakin ang kaligtasan at maayos na repatriation ng mga apektadong Pilipino. Nanawagan siya sa mga kababayan nating nasa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Tehran para sa kaukulang tulong. Pinayuhan niya ang mga Pilipino na manatiling kalmado, sumunod sa patnubay ng embahada at huwag mag-atubiling humingi ng suporta para sa kanilang kaligtasan. Babala ni Trump sa Israel. Partikular na pinuntirya ni Trump ang Israel matapos lumabas ang balitang nag-anunsyo ito ng plano para sa panibagong pambobomba sa kabisera ng Iran, ang Tehran. Sa kanyang social media post, marin niyang sinabi, "Israel, do not drop those bombs. If you do it, it is a major violation. Bring your pilots home. Now." Ang direktang panawagang ito ay indikasyon ng kagustuhan ni Trump na mapanatili ang ceasefire at iwasan ang anumang galaw na maaaring magdulot ng panibagong alitan o digmaan. Sa kabilang dako, kinumpirma ng Israeli Defense Minister na si Israel Katz na nag-utos siya sa militar ng Israel na magsagawa ng bagong airstrike sa Tehran. Ayon sa kanya, ito ay tugon sa mga misil na pinakawalan ng Iran kahit na epektibo na ang kasunduang tigil putukan. Sa ganitong hakbang, ipinapakita ng Israel ang kanilang paninindigan sa karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang uri ng banta, subalit nagdudulot ito ng pagkalito at agam-agam sa pagiging epektibo ng ceasefire. Ang sabayang aksyong militar mula sa Israel at Iran habang may kasunduan sa tigil putukan ay nagpapakita ng kahinaan ng mga kasunduang pangkapayapaan kung walang matibay na implementasyon at pananagutan. Nagiging hamon ito hindi lamang sa mga bansang direktang sangkot, kundi pati na rin sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations at NATO. Ang desisyon ni Trump na dumalo sa NATO Summit sa The Hague ay maaaring magsilbing hakbang upang mapalakas ang international na koordinasyon hinggil sa isyong ito. Ang pagbisita ni Aragchi sa Moscow ay malinaw na estratehikong hakbang ng Iran upang ipakita sa pandaigdigang entablado na handa itong palalimin ang ugnayan sa mga bansang hindi kaalyado ng Estados Unidos. Habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan at patuloy na nabibigo ang mga diplomatikong pagsisikap sa pagitan ng Washington at Tehran, malinaw ang mensahe. Hindi nais ng Iran na umasa lamang sa kanluranin. Sa halip, itinataguyod nito ang isang balanseng patakarang panlabas sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga bansang tulad ng Russia. Sa iyong palagay, posible kayang makialam o makisali ang Russia sa umiinit na tensyon at matutuloy at magtatagal kaya ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.